Dahil mag-o-open na ang trade para sa mga restricted player sa December 15 ay mainit ngayon ang pangalan ni Jimmy Butler. Sinabi agad ng agent ni Butler na open na siyang i-trade ng Miami Heat pero may specific destination na gustong puntahan si Butler. 4 na teams ang sinabi doon: Golden State, Mavericks, Rockets at syempre hindi pwedeng mawala at hindi kumpleto ang usapang trade kung walang Lakers. Actually, hindi naman kasama doon ng Lakers eh. Hindi naman siya kasama sa binanggit ng agent. Yung mga sports website ang naglagay sa kanila. Ewan ko ba. Mukhang gusto na ring umalis ni Jimmy Butler ng Miami after niya magtayo ng coffee shop. Si Coach Eric Spoelstra naman, walang pakialam kung ano ang mga rumors ngayon dahil nasa maganda silang stretch ng season. So last episode, sinabi ko nga doon baka maningil yung OKC dahil nga sa dami na naitulong nila sa Miami Heat pero mukhang hindi rin interesado si Butler mapunta sa Thunder at hindi rin interesado ang Thunder kay Butler. So nirhyme ko lang yun. Agad naman sumagot doon ng Rockets regarding sa rumors na isa sila sa mga gustong puntahan ni Butler kasi nga si Jimmy Butler galing Texas. Hindi nila gustong baguhin yung kanilang lineup at continue pa rin ang development ng kanilang mga young player. Kung makikipag-trade sila kay Butler, matitigil na naman yung progress nila. Makikinig lang sila sa offer dahil trabaho nila yon, pero yung babaguhin yung current lineup, hindi nila gagawin. In short, chinat down agad ng Rockets yung trade rumors kay Jimmy Butler. Yung Dallas Mavericks naman na isa sa mga team na gustong puntahan din ni Butler na nasa Texas din, impractical na matrade doon si Butler dahil ganda rin ang nilalaro nila ngayon. Kung ilalagay doon si Jimmy Butler, merong mga key player ang posible matanggal dahil isasama sa package. Impractical yun dahil kay Luka at kay Kyrie, especially si Luka na pipirma na ng max contract. Mali pala, super duper max contract. May intention din si Butler na mag-decline ng kanyang player option after niyang matrade. May worth $52 million pa kasi si Butler na natitira at interesado siyang i-decline yun. Pwedeng masayang lang yung ibibigay ng Dallas sa Miami Heat. Isa pa doon, merong problema kay Butler na hindi siya okay sa mga teams na merong established ng all-star or superstar. Kung itutuloy pa rin ang Dallas na makipag-trade sa Miami para kay Butler, magtitiis sila ng matagal na ang kasama nila sa lineup mga minimum contract player. Ito ay kung mag-i-stay si Butler sa Dallas. Dahil ang mangyayari sa ngayon sa trade kay Jimmy Butler, magiging 1-year rental lang siya sa team na mapupuntahan niya dahil hindi sigurado mag-i-stay siya sa team na yon. Isa pang team na gusto niyang puntahan, Golden State. Siguro naman papatok siya dito dahil taliwas to naman sa sinabi ko kanina na hindi compatible si Butler sa established na superstar sa isang team. Kasi nga meron ang Golden State na step. Kahit sinong star player ang isama sa kanya, napapakisamahan niya na maayos. Sinabi na rin to dati ni Kenny Smith na sa buong NBA tanging si Steph lang ang superstar na kahit sinong isama walang magiging problema sa chemistry dahil walang ego. Meron si Butler na $48 million. So ibabase ko lang to sa kontrata niya, hindi sa value ni Butler bilang player. Hindi kasi madadaan yun sa trade machine. Kailangan isama doon si Wiggins dahil sa $26 million niya. Hindi rin naman isasama basta-basta ng Golden State si Draymond. Pwedeng isama din doon si Melton bilang pillar dahil sa $12 million. Ngayon mamimili ang Miami Heat kung sino ang isasama. Either si Moody, Kuminga or Podziemski. Pero si Moses Moody restricted dahil kakapirma pa lang niya ng extension. Plus, pwede pa magsama doon ng Golden State and draft picks. Kumpleto pa sila until 2031. Yung 2030 lang ang protected pick dahil naibigay nila yung sa ibang team. Katulad din sa Dallas, may intention si Butler na mag-decline ng player option. Hindi pa alam kung anong pwedeng mangyari doon. O iintayin ba ng Golden State si Giannis dahil yun ang gusto ng may-ari, hindi si Butler. Yung Golden State kasi yung team na gusto makakuha ng second all-star na pwedeng isama kay Steph dahil pinipiga na lang nila yung natitira mga taon ni Steph sa NBA. Malapit na kasi siyang mag-retire. Ang sinabi doon ng Miami Heat, makikinig lang sila sa mga offer na pwedeng ibigay ng mga teams na binanggit na preferred destination ni Jimmy Butler. Pero sa tatlong teams na yon, ang merong magandang pwedeng maibigay talaga yung Houston at yung Golden State.